Sa malawak na kaharian ng gawayan, kung saan magkahalo ang mahika ng mga diwata at ang dugong mortal ng mga tao, may isang lihim na itinatago ng mga sinaunang babaylan, ang himig ng kaluluwa. Ayon sa alamat, ito ay isang lumang salamangka na kayang ilipat ang kaluluwa ng isang nilalang sa ibang katawan. Isang mahika na hindi dapat gamitin sapagkat ang sino mang lalabag sa batas ng kaluluwa ay haharap sa kaparusahan ng mga espiritu. Ngunit sa kabila ng babala, may isang hari na ginamit ang lihim na ito upang manatili sa kanyang trono. Si Haring Magtanggol, ang pinuno ng gawayan. Nasa loob ng maraming dekada ay hindi tumatanda, hindi nanghihina. Sa kanyang ilalim, ang kaharian ay nabalot ng takot sapagkat walang makaalam kung paano niya pinanatili ang kanyang kapangyarihan. Ngunit isang gabi, sa madilim na sulok ng isang lumang silid, nagising si Aria na may malamig na pawis sa kanyang noo. Hinahabol niya ang kanyang hininga at nang subukan niyang tumayo, halos matumba siya sa paninibago ng kanyang katawan. Ibang-iba ang bigat ng kanyang mga galaw at nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, nakita niyang hindi ito ang kanyang mga kamay. Mas magaspang ang balat, mas payat ang kanyang mga daliri at may pilat sa kanyang palad na hindi niya maalala kung paano niya nakuha. Anong nangyari sa akin? Bumubulong niyang tanong sa sarili habang nanginginig niyang hinawakan ang kanyang mukha. Tumingin siya sa isang sirang salamin sa sulok ng silid. Isang mukha ng isang estrangherang babae ang bumati sa kanya. Hindi siya si Aria. Ang kanyang tunay na anyo na isang batang babaylan na may mahahabang buhok at matang kulay pilak ay nawala. Sa halip, isang kasambahay ng palasyo ang nakikita niya sa refleksyon. Isang babae na may matang puno ng takot at pangamba. Isang malakas na pagkatok ang umalingaw-ngaw sa pinto at bago pa siya makapagsalita, bumukas iyon ng pabigla. "Nandito ka lang pala. Ang dami mong trabahong iniwan." Galit na sabi ng isang matabang babae na may daladalang kahoy na balde. Isa siya sa mga namamahala sa mga kasambahay ng palasyo. "Hala, tayo na. Maghanda ka. Darating si Haring Magtanggol ngayong gabi. Kailangan malinis ang bulwagan bago dumilim." Hindi na nakasagot si Aria. Tahimik siyang sumunod. Kahit pa sa loob-loob niya ay nagguguluhan siya kung paano siya napunta sa katawang ito. Habang abala ang lahat sa paglilinis ng bulwagan, sinubukan niyang magmasid. Ang palasyong ito, ang palasyo ng gawayan, ay hindi bago sa kanya. Dito siya lumaki bilang isa sa mga batang sinanay ng mga babaylan. Ngunit ngayon, tila isa na lamang siyang anino na walang nakakakilala. Habang tinatapik niya ang isang alikabok sa kortina, biglang bumukas ang mga malalaking pinto at isang hukbo ng mga mandirigma ang pumasok. Nasa unahan nila ang isang matikas na lalaki. May sugat sa pisngi at hawak ang isang lumang sibat. Si Datu Kael. Nakarinig siya ng mga bulungan. "Siya ang itinakwil ng tribong Dumara. Pinaratangan siyang traidor." Ang mga bantay ng palasyo ay agad siyang pinaligiran. Ngunit sa halip na magmakaawa, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi ni Kael. "Haring Magtanggol, may dala akong balita na tiyak mong magugustuhan." Lahat ay napatigil. Maging si Aria ay napaisip. Bakit nandito si Kael? Anong balita ang dala niya? Ngunit bago pa siya makapag-isip ng sagot, biglang lumingon si Kael sa direksyon niya. Ang kanyang matalim na mga mata ay tila tumago sa katauhan ni Aria, na para bang nakita niya ang isang bagay na hindi dapat makita. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa kanyang gulugod. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Kael, hindi sa kasambahay na katawan ni Aria,
kundi sa tunay niyang kaluluwa. Nagtagpo ang mga mata ni na Aria at Kael. Isang estrangherang mandirigma at isang babay lang nakakulong sa katawang hindi kanya. Sa saglit na iyon, naramdaman ni Aria ang bigat ng kanyang sitwasyon. Paano siya nakita ni Kael? At bakit parang alam nito ang nangyayari sa kanya? Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang bumukas ang malalaking pinto ng bulwagan at isang tinig ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ano itong kaguluhang nagaganap sa aking palasyo? Si Haring Magtanggol, ang makapangyarihang pinuno ng gawayan. May edad na ang kanyang mukha, ngunit nananatiling matalim ang kanyang mga mata. Tinitigan niya si Kael na tila sinusuri kung nagsasabi ito ng totoo. May dala akong balita tungkol sa isang nilalang na may kaugnayan sa himig ng kaluluwa. Mahinahong sabi ni Kael. Isang kaluluwang nilipat sa ibang katawan at isa sa inyo ang may kagagawan. Nagkaroon ng kasabayang bulungan sa buong bulwagan. Nagsimula ang mga kasambahay at mga kawal na magtinginan. Tila iniisip kung may katotohanan ang sinabi ni Kael. Ngunit bago pa makasagot ang hari, biglang may isang kawal na sumugod upang dakpin si Kael. Napasigaw ang iba, ngunit mabilis ang mandirigma. Inawasan niya ang patalim ng kawal at sa isang iglap, itinulak niya ito palayo gamit ang kanyang sibat. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Aria ang kakaibang enerhiya sa kanyang paligid. Sa kabila ng pagiging mahina ng katawan na kanyang sinasakyan, isang bulong ang bumalot sa kanyang isipan. Kung nais mong mabawi ang iyong katawan, hanapin mo ang babaylan ng hiwaga. Napasinghap siya. Ang tinig na iyon, hindi iyon mula sa sinuman sa paligid. Isa itong sinaunang bulong. Isang lihim na ipinasa mula sa mga diwata. Nang magdulot ng mas matinding kaguluhan, ang pag-aaway ng mga kawal at si Kael, hindi na nagdalawang isip si Aria. Ginamit niya ang pagkakataon upang tumakas mula sa bulwagan. Tumakbo siya palabas. Hindi alintana ang bigat ng katawan na kanyang tinatahanan. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, isang kamay ang sumunggab sa kanyang braso. Huli ka. Lumingon siya, handang lumaban, ngunit nagulat siya nang makita kung sino ang may hawak sa kanya. Si Kael. Nakikita kita. Mahinang sabi nito habang mahigpit na hawak ang kanyang braso. Alam kong hindi ikaw ang babaeng to. Ano ka? Espiritu? Engkanto? Natahimik si Aria. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magsabi ng totoo. Huwag kang matakot. Hindi mo ako kalaban. Ako si Aria, ang babaylan na kilala mo noon. Nanlaki ang mga mata ni Kael. Imposible. Wika nito, ngunit halata sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Alam ko mahirap paniwalaan, pero kailangan makalayo tayo rito. May nagsabi sa akin na hanapin ang babaylan ng hiwaga. Doon ko lang maaaring mabawi ang aking tunay na katawan. Saglit na nag-isip si Kael, ngunit nang marinig nila ang paparating ng mga bantay, mabilis itong nagpasya. Huwag ka nang magtanong, basta sumunod ka na lang sa akin. Bulong niya kay Aria. At sa isang iglap, hinawakan siya ni Kael sa kamay at hinila papalabas ng palasyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mabilis nilang tinahak ang kagubatan sa labas ng gawayan. Walang ibang tunog kundi ang kanilang mga yabag at ang malamig na hangin ng gabi. Sa wakas, nang marating nila ang isang lumang burol, huminto si Kael. Tingnan mo ako sa mata. Seryoso niyang sabi. Ginawa iyon ni Aria. Tunay ka nga si Aria. Bulong ni Kael. Tila hindi makapaniwala. Ngunit paano ka napunta sa ibang katawan? Ang himig ng kaluluwa. May isang nilalang ang gumamit nito sa akin. At kailangan kong malaman kung sino yon. Sagot ni Aria. Nanatiling tahimik si Kael saglit.
bago tumango. Kung gayon, pupunta tayo sa kabundukan ng Nagala. Doon matatagpuan ang babaylan ng hiwaga. Tumingala si Aria sa langit. Kahit papuno ng takot ang kanyang puso, may munting pag-asa siyang nararamdaman. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. At kahit hindi niya alam ang buong lihim ng himig ng kaluluwa, isang bagay ang tiyak. May mas malaking kapangyarihan ang naglalaro sa kanilang mga tadhana. Sa kabila ng makapal na ulap ng gabi, tinahak ni na Aria at Kael ang masukal na daan patungo sa kabundukan ng Nagala. Ayon kay Kael, dito matatagpuan ang babaylan ng hiwaga. Ang nag-iisang nilalang na maaaring makapagpaliwanag kung paano naglipat ng kaluluwa si Aria at kung paano niya maaaring mabawi ang kanyang tunay na katawan. Ngunit habang papalapit sila sa kabundukan, napansin ni Aria ang kakaibang pakiramdam sa paligid. May malamig na hangin na tila dumadampi sa kanyang balat at ang mga puno ay sumasayaw sa ritmong hindi nila mawari. Kael, mahinang sabi ni Aria habang tumitingin sa paligid. May nararamdaman akong presensya. Huminto si Kael at agad na itinaas ang kanyang sibat. May sumusunod sa atin. Hindi pa man nila napagplanuhan ang susunod na hakbang, biglang bumukas ang hangin na tila may nagpakawala ng isang mahiwagang sigaw. Isang matinis na tunog ang bumalot sa buong kagubatan at biglang lumitaw ang mga anino sa kanilang harapan. Mga nilalang ng lunti ang alitaptap. Ang lunti ang alitaptap ay hindi mga karaniwang engkanto. Sila ay mga bantay ng sinaunang daan patungo sa baryo ng mga diwata. Mga nilalang na sumusubok sa sino mang naglalakas loob na tahakin ang kanilang teritoryo. Mga dayuhan. Nagsalita ang isa sa mga engkanto. Ano ang inyong pakay sa aming lupain? Lumingon si Kael kay Aria. Tila hinihintay ang kanyang kasagutan. Huminga ng malalim si Aria at humakbang palapit sa mga engkanto. Ako si Aria at ako ay isang babaylan na ninakawan ng katawan. Hinahanap namin ang babaylan ng hiwaga upang malaman ang katotohanan tungkol sa himig ng kaluluwa. Nagtinginan ng mga engkanto bago lumapit ang isa sa kanila. Isang nilalang na may malapilak na balat at matang kumikinang tulad ng bituin. Siya ang pinuno ng pangkat. Himig ng kaluluwa. Inulit nito, tila sinusuri kung nagsasabi ng totoo si Aria. Ang mahika ng paglipat ng kaluluwa ay isang bawal na kaalaman. Walang sino man ang maaaring gumamit nito nang hindi nagbabayad ng halaga. Tumango si Aria. At handa akong alamin ang buong katotohanan. Gaano man kasakit yon. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kagubatan. Ngunit sa huli, tumango ang pinuno ng engkanto. Maaari kayong pumasok sa aming lupain. Ngunit tandaan niyo ito. Kapag natuklasan ninyo ang lihim ng inyong katawan, maaaring hindi na kayo muling makalabas. Sa tulong ng mga lunti ang alitaptap, nakapasok sina Aria at Kael sa isang mahiwagang pook, ang baryo ng mga diwata. Ito ay isang lugar na tila hindi natitinag ng panahon. Ang mga bahay ay gawa sa napakalinaw na kristal at ang lupa ay nababalot ng kumikinang na damo. Ang mga diwata ay tahimik na nagmamasid sa kanila. Ang iba ay may matamis na ngiti, habang ang ilan ay tila may pag-aalinlangan sa kanilang pagdating. Sa gitna ng baryo, naroon ang isang lumang altar. At sa harapan nito, nakatayo ang isang matandang babae na may mahahabang buhok na kulay ginto. Ang kanyang balat ay makinis tulad ng porselana at ang kanyang presensya ay tila bumabalot sa buong lugar. Siya si Lakan Sulok, ang babaylan ng hiwaga. Aria ng kawayan, bulong niya habang dahan-dahang lumapit sa dalaga.
Ikaw ang dumaan sa pintuan ng kamatayan, ngunit hindi mo pa ito nalalagpasan. Nanlaki ang mga mata ni Aria. Ano pong ibig mo sabihin? Ngumiti sila kansulok, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may lungkot na hindi maipaliwanag. Ipapaalala ko sa iyo ang isang batas na matagal lang na isulat sa langit at lupa. Ang isang kaluluwang inilipat sa ibang katawan ay hindi maaaring manatili sa dalawang daigdig. Isa lamang ang maaaring mabuhay, ang kaluluwa o ang katawan. Natahimik si Aria. Naramdaman niyang tumigas ang kanyang dibdib sa sinabi ng babaylan. Kung nais mong mabawi ang iyong tunay na anyo, may isang paraan. Ngunit may isang buhay na kailangang ialay. Natahimik si Kael. Ngunit ramdam ni Aria ang tensyon sa kanyang tabi. Alam nilang hindi ito magiging madaling desisyon. Dahil sa revelasyong ito, isang diwata ang lumapit kay Aria at iniabot sa kanya ang isang lumang libro. Nakasaad dito ang buong kasaysayan ng himig ng kaluluwa. Ngunit, may isang pangalang lumitaw sa mga lihim na tala. Isang pangalang matagal nang itinago sa kaharian ng kawayan. Binuksan ni Aria ang libro at pinasadahan ng kanyang mga mata ang mga sinaunang titik. At doon niya nakita ang isang pangalan na nagpabagsak sa kanyang loob. Haring Magtanggol. Nagkatitigan sina Kael at Aria. Ibig sabihin, siya ang nasa likod ng lahat ng to? Tanong ni Kael. Tila biglang lumiwanag sa isip ni Aria ang isang bagay na kanina pa niya pinaghihinalaan. Kung may isang tao na may kakayahang gumamit ng himig ng kaluluwa, walang iba kundi ang hari mismo. Isang makapangyarihang nilalang na maaaring gumamit ng mahika upang manatili sa kanyang trono sa loob ng daan-daang taon. At kung totoo ito, maaaring hindi lamang siya ang ninakawan ng katawan. Matapos ang kanilang pag-uusap kay Lakansulok, nagdesisyon sina Aria at Kael na bumalik sa gawayan. Ngunit bago sila lumisan, isang diwata ang muling lumapit sa kanila at nagbigay ng babala. Huwag kayong basta-basta haharap kay Haring Magtanggol. Mayroon siyang isang huling ritual na isasagawa sa loob ng 3 gabi. Isang ritual na magpapalakas sa kanya ng higit pa sa kahit anong nilalang sa kaharian. At ano ang kailangan namin gawin? Tanong ni Aria. Hanapin ninyo ang awit ng apoy. Isa itong lumang sigaw ng kaluluwa na kayang bumali ng kahit anumang lumang mahika. Ito lamang ang tanging paraan upang sirain ang sumpa ng himig ng kaluluwa. Habang tinatanaw ni Aria at Kael ang papalambog na araw mula sa kabundukan, isang bagong pakikibaka ang naghihintay sa kanila. Sa loob ng 3 araw, kailangan nilang hanapin ang awit ng apoy bago tuluyang maging immortal si Haring Magtanggol. At kung mabigo sila, maaaring tuluyang mabura si Aria mula sa mundong ito. 3 araw, 3 gabi. Ito lang ang panahong natitira bago isagawa ni Haring Magtanggol ang kanyang huling ritual upang tuluyang maging immortal. Kailangang matagpuan ni Aria at Kael ang awit ng apoy, ang tanging sigaw ng kaluluwa na kayang bumali sa lumang mahika ng himig ng kaluluwa. Ayon sa babaylan ng hiwaga, ang awit ng apoy ay matatagpuan sa isang sagradong lugar, sa yungib ng walang hanggan. Isang misteryosong kuweba kung saan nagtatagpo ang mga kaluluwang ligaw. Ngunit hindi ito basta-bastang mahahanap, sapagkat ito ay itinatago ng isang bantay na matagal nang umiiral sa pagitan ng buhay at kamatayan. At upang marating ang yungib, kailangan nilang hanapin ang isang nilalang na may kakayahang gabayan sila sa daigdig ng mga espiritu. Ang tanging problema, ang nilalang na yon ay isang nilalang na hindi nila lubos na pinagkakatiwalaan.
Sa kanilang paglalakbay pababa ng kabuntukan, narating nila ang isang masukal na kakahuyan kung saan natagpuan nila ang isang misteryosong babae na tila kanina pa nag-aabang sa kanila. Siya si Mayari, isang pulang diwata, isang nilalang na sinasabing may kakayahang makita ang landas patungo sa kabilang mundo. Ngunit hindi siya isang ordinaryong diwata. Ang pulang diwata ay may dalawang mukha. Isa para sa katotohanan at isa para sa panlilinlang. Kayong dalawa. Ngumiti si Mayari habang nakaupo sa isang lumang puno. Naghahanap kayo ng awit ng apoy, hindi ba? Nagkatinginan si Aria at Kael. Paano mo nalaman? Tanong ni Kael, hawak pa rin ang kanyang sibat. Tumawa si Mayari. Alam na lahat ng diwata ang inyong pakay. Ang mismong lupa na tinatapakan ninyo ay nagsasabi sa akin ng inyong hinahanap. Tinignan siya ni Aria. Pilit na inaalam kung mapagkakatiwalaan ba ito. Ngunit wala silang ibang pagpipilian. Matutulungan mo ba kami? Tanong ni Aria. Ngumiti si Mayari. Siyempre, pero may kapalit. Napakunot ang noo ni Kael. At ano naman ang kapalit na yon? Lumapit si Mayari kay Aria at bumulong. Kapag nahanap mo na ang awit ng apoy, kailangan ipagkaloob mo ito sa akin bago mo ito gamitin. Nag-aalangan si Aria. Bakit niya ipagkakaloob ang tanging bagay na makakapigil kay Haring magtanggol? Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, biglang lumapit si Mayari at hinawakan ng kanyang noo. Sa isang iglap, nakakita si Aria ng isang pangitain. Isang matandang mandirigma. Nakatayo sa gitna ng isang nasusunog na kaharian. Sa harapan niya, may isang babaeng umiiyak. Hawak ang isang katawan na tila walang buhay. Ang babae sa pangitain. Siya ba yun? Sa tulong ni Mayari, narating ni na Aria at Kael ang yungib ng walang hanggan. Isang madilim at lumang kuweba na balot ng makapal na ulap at mahika. Sa loob ng yungib na ito, paliwanag ni Mayari, matatagpuan ninyo ang awit ng apoy. Ngunit tandaan ninyo, hindi ito basta-basta ibibigay sa inyo. May bantay ito. Isang nilalang na may kakayahang sirain ang kahit sinong hindi karapat-dapat. Nagkatinginan sina Aria at Kael bago sila lumakad papasok. Habang lumalalim sila sa yungib, unti-unting nawala ang liwanag at ang paligid ay napuno ng malamig na hangin. Sa loob, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang malaking bato. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa abo. Humayo kayo, anang matanda. Hindi kayo nararapat. Tumindig si Aria. Kailangan po namin ng awit ng apoy. Kung gayon, ipakita ninyo ang tunay na mukha, sabi ng matanda. At sa isang iglap, bumuka ang lupa. At nakita nila ang isang salamin ng katotohanan. Isang mahiwagang tubig na magpapakita ng kanilang tunay na anyo. Lumapit si Aria at tumingin. At doon niya nakita ang isang kakaibang imahe ng kanyang sarili. Hindi ang kasalukuyang katawan na iniwan sa kanya, kundi ang isang matandang bersyon ng kanyang sarili. May buhok na kulay pilak at mata na nagliliyab tulad ng apoy. Ako, bulong niya. Ngunit bago pa niya maintindihan ang kanyang nakikita, biglang bumukas ang pintuan ng yungib at may isang anino na sumugod sa kanila. Si Mayari. Sa isang iglap, sumiklab ang isang pulang liwanag. At bago pa makapaghanda sina Aria at Kael, tumalon si Mayari papunta sa gitna ng yungib at hinawakan ang awit ng apoy. Patawad, Aria. Aniya, habang unti-unting binabalot ng apoy ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi mo ito maaaring gamitin.
Nanlaki ang mga mata ni Arya. Sa isang iglap, tumakbo si Mayari palabas ng yungib. Dala ang awit ng apoy. Hinabol ni na Arya at Kael si Mayari palabas ng kuweba. Ngunit bago pa nila siya maabutan, biglang lumitaw ang isang itim na anino mula sa hangin. Si Haring Magtanggol. Ngumiti siya habang tinatanggap mula kay Mayari ang awit ng apoy. "Magaling," sabi ng hari. "Ang tanging bagay na kayang bumali sa akin ay nasa mga kamay ko na." Napatigil si Arya. Ramdam ang bigat ng pagkatalo. "Taksil ka," bulong ni Kael kay Mayari, ngunit ang diwata ay hindi sumagot. Tila may sakit sa kanyang mata, ngunit hindi ito nagsalita. Tumingin si Haring Magtangkol kay Arya at ngumiti. "Ngayong hawak ko na ang huling sagabal sa aking walang hanggang buhay. Wala nang makakapigil sa akin." At sa isang iglap, isang matinding liwanag ang bumalot sa kanya. Ang hudyat ng pagsisimula ng huling ritual. Habang pinapanood ni Arya ang hari na tinatangay ng pulang apoy, isang bagong damdamin ang bumalot sa kanya. Galit. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may kakaibang enerhiya na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Isang sinaunang kapangyarihan na tila matagal nang natutulog. Kung nawala sa kanila ang awit ng apoy, baka siya mismo ang maging apoy na babali sa kasamaan ng hari. Nang lumamon ng pulang apoy si Haring Magtanggol, nagdilim ang kalangitan. Ang hangin ay bumigat at ang lupa ay nagsimulang lumindol. Tila kinikilala ang isang bagong lakas na nagising sa mundo. Sa harapan ni Arya, nakatayo ang hari. Ang kanyang katawan ay bumabalot sa pulang liwanag ng awit ng apoy. Ngunit sa halip na mapaso, tila lalo pa siyang lumakas. Ang kanyang balat, dating may bahid ng katandaan, ay ngayon ay tila bumabata. Isang hudyat na nagsimula na ang ritual ng immortalidad. Sa tabi ni Arya, hawak ni Kael ang kanyang sibat. Nakahandang lumaban. Ngunit kahit siya, ay ramdam ang tindi ng enerhiya na nagmumula sa hari. "Wala na kayong magagawa," ani Haring Magtanggol. Ang kanyang tinig ay dumadagundong sa buong lugar. "Hawak ko na ang tanging bagay na maaaring bumali sa aking mahika. Wala nang makakapigil sa akin." Ngunit may isang bagay na hindi niya napansin. May isang kaluluwa ang nagising sa katawan ni Arya. At ito ay hindi basta-bastang kapangyarihan. Ito ay isang sinaunang puwersa na matagal nang nakatali sa kanyang dugo. Habang lumalakas ang kapangyarihan ng hari, naramdaman ni Arya ang kakaibang init na bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. At sa kanyang isipan, isang matandang tinig ang bumulong. Ang awit ng apoy ay hindi isang bagay na maaaring angkinin. Ito ay isang bahagi ng bawat kaluluwa na may dugong engkanto. At ikaw, Arya, ikaw ang tunay na may-ari nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Siya ang tunay na awit ng apoy. At kung ito ang katotohanan, nangangahulugan ito na may kakayahan siyang bawiin ang apoy mula sa hari. Habang lumalapit si Haring Magtanggol kay Arya, inihanda ni Kael ang kanyang sibat at mabilis na umatake. Ngunit sa isang iglap, isang bugso ng apoy ang lumabas mula sa katawan ng hari at tinangay siya papalayo. "Kael!" sigaw ni Arya, ngunit huli na. Ang mandirigma ay tumilapon patungo sa isang lumang guho at hindi gumalaw. Ngumiti ang hari. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab tulad ng apoy ng impyerno. "Ngayong wala ka ng kasama, wala nang makakapigil sa akin." Ngunit mali siya. Dahil sa loob ni Arya, isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab. Muling bumalik sa kanyang isip ang lahat ng ginawa sa kanya. Ang kanyang ninakaw na katawan, ang mga nilalang na pinatay ng mahika ng hari,
at ang mga lihim na itinatago sa kanya. Hindi na niya ito hahayaang magpatuloy. Dahan-dahan, tinaas ni Aria ang kanyang kamay at isang bugso ng pulang liwanag ang lumabas mula sa kanyang palad. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay niyang kapangyarihan. Ang tunay na awit ng apoy ay hindi isang bagay na maaaring angkinin. Ito ay isang pagbangon ng kaluluwa. At siya, ang babay lang itinakdang magwakas sa kasamaan ng hari. Nagpatuloy ang laban. Sa isang iglap, lumipad ang apoy sa pagitan ni Aria at Haring Magtanggol. Ang lupa ay nabiyak at ang langit ay nagdilim. Waring sumasaksi sa sagupaan ng dalawang nilalang na may kapangyarihang lampas sa pagkaunawa ng mga mortal. Lumapit ang hari, ngunit sa bawat hakbang niya, ang apoy sa katawan ni Aria ay lalong lumalakas. At nang dumating ang tamang sandali, hinigop niya pabalik ang awit ng apoy mula sa hari. Napanganga si Haring Magtanggol. Tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Anong ginagawa mo? Ngumiti si Aria. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab tulad ng mga bituin sa gabi. Binabawi ko ang bagay na hindi mo dapat pag-aari. At sa isang huling sigaw, pinakawalan niya ang buong lakas ng awit ng apoy. Isang malakas na alon ng enerhiya ang bumalot sa buong lugar. At sa isang iglap, narinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa hari. Si Haring Magtanggol, ang walang hanggang pinuno ng gawayan, ay tinupok ng apoy ng sarili niyang kasalanan. At sa loob ng ilang sandali, siya ay naglaho, kasama ang lahat ng mahika na bumalot sa kanyang katawan. Matapos ang matinding sagupaan, bumagsak si Aria sa lupa, pagod at hingal. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang tapos na ang laban. Lumapit si Kael, may sugat sa noo ngunit nakangiti. Nagawa mo yun? Tumango si Aria. Oo, at tapos na ang sumpa. Ngunit bago niya tuluyang isara ang kanyang mga mata, isang huling tinig ang kanyang narinig. Isang bulong mula sa hangin. Tila mula sa mga sinaunang diwata. Hindi pa ito ang wakas. Ngunit ikaw, Aria, ang bagong tagapangalaga ng mga kaluluwa. Sa pagkatalo ni Haring Magtanggol, muling bumalik ang katahimikan sa kaharian ng gawayan. Ang kanyang katawan ay tinupok ng apoy ng kanyang sariling kasakiman. At ang himig ng kaluluwa, ang madilim na mahikang ginamit niya upang manatili sa kapangyarihan, ay tuluyang naglaho. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa gitna ng guho ng palasyo, nakatayo si Aria, ang bagong babaylan ng kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab pa rin ng pulang apoy. Ang huling bakas ng awit ng apoy na bumalik sa kanyang katawan. Sa tabi niya, si Kael. Sugatan, ngunit buhay. Nakahawak pa rin sa kanyang sibat. Ngunit kahit nawala na si Haring Magtanggol, may isang bagay na hindi pa nila nalulutas. Si Mayari, ang pulang diwata na nagtaksil sa kanila. Ang nagdala ng awit ng apoy sa hari. Nawala siya sa gitna ng labanan. At ngayon, isang malamig na hangin ang bumalot sa paligid, tila isang babala na hindi pa tapos ang kanilang laban. Habang lumalakad si Aria sa gitna ng guho, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa dilim. Akala mo tapos na ang lahat, Aria? Napahinto siya. Mula sa anino ng isang bumagsak na tore, lumitaw si Mayari. Ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati. Ngayon, ito ay may bahid ng pulang enerhiya, tulad ng apoy na bumalot kay Haring Magtanggol. Siya ay hindi na isang pulang diwata. Siya na ngayon ang tagapagmana ng himig ng kaluluwa. Alam mo ba kung bakit kita ipinagkanulo? Malamig na tanong ni Mayari habang naglalakad palapit kay Aria. Hindi sumagot si Aria.
Ngunit alam niyang may isang bagay na matagal nang itinatago si Mayari. Ipinanganak akong may sumpa. Ang dugo ng aking angkan ay matagal nang nakatali sa himig ng kaluluwa. Matagal bago mo pa nalaman ang tungkol sa mahikang ito. Matagal bago pa ito ginamit ni Haring Magtanggol. Ang aming lahi na ang tunay na tagapagdala ng lihim na ito. Nanlaki ang mga mata ni Aria. Ibig sabihin, ang himig ng kaluluwa ay hindi orihinal na pag-aari ng hari. Ito ay ninakaw mula sa angkan ni Mayari. Ngunit bago pa niya maiproseso ang revelasyong ito, biglang tumawa si Mayari. Ang kanyang tinig ay naging malamig at puno ng galit. Ngunit ngayon, Aria, ako ang tunay na tagapagmana ng mahikang ito. At kung hindi mo ako hahayaang gamitin ito, wawasakin kita. At sa isang iglap, isang matinding bugso ng itim na apoy ang lumabas mula sa katawan ni Mayari. Hindi na nagdalawang isip si Aria. Alam niyang hindi niya maaaring hayaang lumaganap ang himig ng kaluluwa sa mundo. Sa isang iglap, naglaban ang dalawang makapangyarihang nilalang. Si Mayari, ang bagong tagapagdala ng itim na mahika, at si Aria, ang tunay na tagapagmana ng awit ng apoy. Ang hangin ay lumakas, at ang lupa ay muling nayanig habang nagsalpukan ng kanilang kapangyarihan. Ngunit habang tumatagal ang labanan, napansin ni Aria ang isang bagay. Ang katawan ni Mayari ay bumabagsak. Ang himig ng kaluluwa ay isang mahika na nangangailangan ng kapalit. Ang sino mang gagamit nito ng labis ay unti-unting mawawalan ng sariling pagkatao. At ngayon, si Mayari ay hindi na isang diwata. Siya ay nagiging isang espiritu ng dilim. Isang kaluluwang walang katawan, isang anino na walang sariling diwa. Hindi mo na ako mapipigilan, Aria! Sigaw niya. Ngunit sa kanyang tinig ay may bahid na takot. Hindi mo na ako kayang iligtas. At doon, naunawaan ni Aria ang kanyang dapat gawin. Hindi niya kailangang patayin si Mayari. Kailangan niyang bawiin ang kanyang kaluluwa bago ito tuluyang maglaho. Sa huling pagkakataon, ipinikit ni Aria ang kanyang mga mata at hinayaang lumabas ang kanyang buong kapangyarihan. Ang kanyang tinig, ang awit ng apoy, ay umalingaw-ngaw sa buong kaharian. Ngunit sa halip na pumatay, ito ay nagpapagaling. Ang mahika ng awit ng apoy ay hindi lang para sa pagwasak. Ito ay isang himig ng muling pagsilang. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mayari ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. At sa isang iglap, bumalik ang kanyang kaluluwa. Nang humupa ang labanan, bumagsak si Mayari sa lupa. Hinang-hina, ngunit buhay. Ang himig ng kaluluwa ay tuluyan nang nawala, at ang kadiliman ay naglaho kasama nito. Sa tabi niya, lumuhod si Aria. Pagod, ngunit may ngiti sa labi. Hindi kita kaaway, Mayari. Hindi kita kailanman kinamuhian. At sa unang pagkakataon, lumuhod si Mayari. Umiiyak. Sa pagsikat ng araw, muling bumangon ang kaharian ng gawayan. Hindi na sa ilalim ng anino ng isang immortal na hari, kundi sa ilalim ng isang bagong panahon. Isang panahon kung saan ang bagong babaylan ay hindi lang isang tagapangalaga ng mahika, kundi isang tagapagtanggol ng balanse sa mundo. Si Aria, ang babaylan ng kaluluwa, ay nanatili bilang tagapangalaga ng mahika. Pinipigilan ng kahit sino na muling gumamit ng himig ng kaluluwa. Si Kael, ang mandirigmang itinakwil noon, ngayon ay kinilala bilang bagong pinuno ng mga mandirigma, at siya ang naging tagapagpantay ni Aria. At si Mayari, ang dating taksil, ay naglakbay upang hanapin ang kanyang tunay na landas, hindi bilang isang pulang diwata, kundi bilang isang nilalang na nais bumawi sa kanyang mga kasalanan.
Sa huling gabi bago bumalik si Aria sa kanyang tahanan, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang silid. At doon, sa loob ng anino ng kanyang silid, isang bulong ang kanyang narinig. Ang himig ng kaluluwa ay hindi kailanman mawawala. Napatingin si Aria sa bintana, ngunit wala siyang nakita. Ngunit sa kanyang puso, alam niya, ang kasaysayan ay maaaring ulitin. At kung mangyari man iyon, siya ang magiging huling hadlang sa madilim na mahika. Siya ang babayla ng kaluluwa. At siya ang magiging huling tinig ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hi po sa mga subscribers ko dyan. At super welcome po sa mga bago kong subscribers. Maraming salamat po sa pagsuporta. Huwag po sana kayong magsasawang makinig sa mga kwento ko. Hanggang sa muli po. Have a nice day!